Financial advisor na si Sir Chinky Tan, celebrity financial advisor yan si Sir Chinky Tan. Good morning sir and welcome po sa Kapwa Ko Sagot Ko. Kami po si Naomi at Justin. Hi, magandang umaga po, Ma'am Naomi and Ma'am Justin. Isang malugod na umaga at the same time nakakatuwa po na ako ay makasama sa inyong programa. Opo. Sir Chinky, ito pong naibalita namin kanina tungkol sa talagang pinag-uusapan sa mga balita. Ano pong masasabi ninyo? Ano yung mabibigay nyong tips doon sa mga Pilipinong na nabibiktima ba ng mga lending applications na sobrang taas ng mga interes at may mga estilo pa nung kukontakin yung mga contacts mo tapos magbabantaan ka kapag hindi ka nagbayad. Sige sir. Yeah, kailangan mag-ingat po tayo sa mga ganong mapanamantala na mga tao. Kailangan kasi tinitignan lang at pinapakita lang sa atin kung gaano kababa daw ang like for example, sabihin na 0.5% lang ang babayaran mo na utang na interest. Pero hindi nila sinaad at sinabi yung 0.5% po ay araw-araw, hindi buwan. Oh, yun yung hidden nila. Hidden fees. Parang nasa fine print, Siyempre ikaw makikita mo, 'di ba? May mga iba papakita, 'di ba? Like for example, sa credit card. And let's say sa mga financial institution ng bangko, papakita 8%, 12% interest. O yung taas, dito at least 0.5. Di ba? Yung 8 to 12% naman per year. Per year yun. Ito naman, 0.5 per day. So 0.5 times 30 days, 15% times 12 months, 180%. Oh my. Kaya yun yung rason kung bakit natatempt yung ating mga kababayan na umutang. Pero itong si Sir Chinky kasi talagang advocate to na hindi mangutang. Kasi ang tawag nga namin sa mga kamiyembro namin, mga ipunaryo. Opo. 'Di ba? Kasi yun nga, ang una, kailangan talaga, hindi dapat talaga umutang eh. Parang ang ibig ko lang sabihin ganito. Like for example, ang water bill mo, like for example, ay 300 pesos. 'Di ba, per month. Bigla na lang tumalo ng 1,000 pesos na hindi ka naman nagdadagdag ng konsumo. So make short ka. Tatlo ang option mo. Una, utangin. Pangalawa, dagdag overtime para mabayaran. Or number 3, hanapin mo ang tagas. Ano sa palagay mo ang tama? Siyempre yung number 3. Hanapin ang tagas. Exactly. Di ba? Pag naayos mo yung tagas, babalik na naman sa 300. At marami nagsasabi, ano naman kinalaman ng tubig sa sa pera. Alam mo, araw-araw po o buwan-buwan, marami tayong mga gastusin na may tagas. Katulad ng, ito lang, pagkain sa labas. Yes. Diba? Ang kaka-milk tea at kaka-iced coffee. Ayan. Tagas na tagas. Kayo nagsabi niyan, hindi ako. Hindi, imagine mo na lang kung gagastos ka ng mga 150 a day times mga 20 days, 3,000 a month times 12 months, 36,000 in a year yun. Kung sana iniipon na lang, Kahit kalahati, sabihin na natin, huwag ka na mag-milk tea ng araw-araw kahit na every other day. So, ang nasave mo, nasa 18,000. Yun pa lang yun. Pangalawa, kung kumakain kayo sa labas sa kasama pamilya, mahina na 1,000. Gawin mong every Sunday, di 4,000 a month, 12 months, Naku, mukhang nagkaroon tayo bigla. Kasi ayan. Sir, medyo nawala kayo ng ilang sir, segundo. Sorry, oo. Yung restaurant, yung pagkain sa labas, sir. Sige po. Yung pagkain sa labas, di ba? So, kunyari, kumakain tayo sa labas, that's 1,000 a week times 4 weeks, 4,000 a month, that's 48,000 in a year. Di ba? Grabe. At hindi mo siya kasi napapansin no? Kasi kunyari, every week, isipin mo lang, 1,000 lang naman to ngayong linggo or 150 lang naman ngayong araw. Tsaka pag may cravings ka, deserve bili ko to. Sabihin mo, deserve ko to. Bili ka lang ng bili. Minsan lang naman, pero hindi mo na-realize. Yung napakadalas ng minsan. Oo. Ayan. Pero sir, kailan lang ba dapat mag-loan? Kasi syempre, hindi naman natin mapipigilan. Or maiiwasan. Oo, maiiwasan. May mga pagkakataon na kailangan mong mag-loan. So, ano yung mga pagkakataon na permissible na mag-loan at saan dapat? Number 1, utangin lang yung kaya mong bayaran. Dapat, like for example, kung yung monthly na kaya mo lang na
bayaran on a monthly basis. Number 2, alamin mo rin kung magkano interest ang binabayaran mo. Di ba? Number 3, kailangan dalawang klaseng utang yan. Isang mabuting utang, isang masamang utang. Ang masamang utang, nangutang ka pero walang balik, walang ganansya. Okay. Pero ang mabuting utang, nangutang ka pero maging produktibo. Halimbawa sa pagnenegosyo, Okay. 'di ba? Pag-i-invest, pagbibili ng bahay at lupa, kasi kayang talunin ng interest, kayang talunin ng kita yung interest. Parang At kailangan syempre naman, may return of investment, parang ganon. May balik. Tama. At saka piliin natin yung pinakamababang interest at transparent. Huwag pumayag sa mga, yun nga, yung mga loan app. Huwag kayong papasok doon. Talo talaga kayo dyan. Di ba? Paano naman, sir, would you recommend or would you advise yung uutang pero sa kaibigan? Ayan. Maganda yun. Magandang pamamaraan niya para masira ang inyong relasyon. Oo. Kasi ako Diba? personally, hindi ako nagpapautang kahit Oo. kanino. Kasi kahit masabihin kong 500 yan, Or 1,000. magkakaroon kasi ako ng sama ng loob sa'yo. Iisipin Sayang. mo, Oo. kailan ito magbabayad? At ikaw pa yung nahihiya, 'di ba, na maningil. Oo, pero sir, halimbawa, kung halimbawa nagkataon talaga tumaas yung konsumo nyo sa kuryente or talagang nag-short kasi nagkaroon ng emergency, may na-ospital. Paano masusolusyonan yung gano'n na short ka talaga may bigla ang emergency? Kaya nga, napaka-importante no, na ang dapat natin gawin. Una, syempre, kailangan mag-ipon tayo ng tinatawag ng emergency fund. Kaya nga may emergency. Ang emergency naman, hindi naman kung kung mangyayari Ang tanong, kailan mangyayari? Yes. So, dapat nakalaan ka ng mga at least 3 buwan hanggang 6 na buwan na panggastos mo para hindi ka malubog sa utang. That's number 1. Pangalawa, di ba? Gumawa ng budget at disiplinadong panggastos. Sa totoo lang, ang income natin limited pero expenses natin unlimited. Alam mo, habang nagsasalita si Sir Chinky, medyo parang nagigilty ako. Parang tumatagos yung sinasabi niya sa akin. Go ahead. Hindi kasi, mas maganda pa nga yung dati, nung maliit pa kita na pagkakasya, minsan may sobra pa, nung lumaki na kita, nagkulang na, nagkautang pa. Bakit sir? Bakit ganon yung nangyayari? Tama ka, nung kakapiranggot yung sahod mo, para ka nakakapag-magic na nag-fit siya sa lahat. Na pagkakasya. Oo, pero nung lumaki, ba't parang ang laki lalo ng gastos ko? Bakit po ganon? Kasi nga nagko-complain tayo na tumataas ang bilihin, di ba? Tumataas ang gastusin, lumalaki ang pamilya na hindi naman nating control. Tama? Yes. Opo. Pero hindi, yun ang tinatawag na inflation. Pero hindi naman tayo nagko-complain about lifestyle inflation. Di ba? The more you earn, the more you make. The more you earn, the more you spend. Di ba? So, yung lifestyle inflation ang kailangan natin bigyan ng ng pansin. Na habang dumadagdag ang kita natin, hindi dumadagdag dapat ang gastos agad. Dapat dumadagdag ang pag-iipon at pagpapa-invest, pagpapalago ng pera. Sir, ano ba yung formula sa pag-iipon? Paano pag halimbawa, saktong-sakto lang yung kinikita mo? Minimum wage earner ka. Paano po yung pag-iipon for emergency fund? Ayan, sa mga savings, iba't as in needs. savings or investment. Paano po ba ang paghahati-hati ng pera, sir? Ang una, dapat kailangan natin gamitin yung formula ng income minus savings equivalent to expenses. Unahin muna natin ang pag-iipon. Oh. Diba? Bago gumastos. Okay. You don't ask your income to adjust to your lifestyle. You ask your lifestyle to adjust to kung magkano kinikita mo. Diba? Okay. Kasama dun, sir, yung bayad sa utilities even? Yes, unahin muna natin syempre lahat ng mga pangailangan bago yung ating kagustuhan. Okay. Pero ang nangyayari kasi talaga, nagkakaroon tayo ng one-day millionaire mentality. Ang ibig sabihin po niya, nung sumweldo ka, di ba, ang feeling mo, ang dami mong pera. Yes. So parang nireward mo na yung sarili mo at sinasabi mo, deserve ko to. Di ba? Yes. Pagkatapos niyan, nag-overspend ka na pala. Kaya wala ka ng pera. So sir, wala siyang 20% dapat ilalagay ko sa savings. Wala siyang ganon. O kaya, kunyari, kumikita ako ng 20,000, 5,000 dito savings. Hindi siya dapat ganon? Kailangan ba nagtatakda tayo ng presyo sa ating savings?
alam mo, mahirap kasi maglagay ng percentage agad. Depende yan sa kakayanan ng tao eh. Like for example, weights tayo for exercise. At sabihin ko sa inyo, Justin, Naomi, sige, start tayo with 100 pounds. Kakayanin mo. Kasi kahit na magkakapareho tayo ng kita, magkakaiba naman tayo ng gastos. Parang ganon. Kaya nga, depende yan kung ano yung kakayanan mo. Siguro pwede ka mag-umpisa sa pinakabababa, 5%, from 5% to 10, 10 to 15. So, parang siyang weights. Nag-start ka sa 5 pounds to 10 pounds. Pag malakas ka ng 15, pag malakas ka ng 20, dapat ganun po. Sir Chinky, ano naman po yung advice nyo doon sa mga Pilipinong nagbibigay ba sa pamilya? Kasi 'di ba uso sa atin yung kahit nga OFW ka, nagpapadala ka sa pamilya mo. Or kahit may sarili kang pamilya, yung magulang mo, pinapadalhan mo pa din. Oo. Tapos 'di ba naging issue din yung ginagawang investment yung mga anak. Yung anak ko, nurse na, pwede na akong mag-retire. Ayan. Ano pong advice nyo sa kanila? Tama po kayo. Grabe. Galing lang ako ng Seoul, no? At nagsalita ako sa ating embassy doon. At yan po ang problema ng karamihan ng mga kamag-anak natin, mga kaibigan at mga OFW doon na yung pera padala. Na sinasabi ko, okay lang naman magpadala ng pera, pero kailangan lagyan natin ng limitasyon. Hindi pwedeng sky is the limit. Dahil nga, yun nga, minsan sa katotohanan lang, gusto nilang talagang bigyan ng magandang buhay, pero nga, meron siyang limit eh. Kasi una, meron siyang gastusin din dyan sa bansang tinitirhan niya. Plus the fact, ang daming umaasa. Diba? Pag lahat talaga aasa, talagang hindi kakasya. Kaya nga, dapat maglagay muna sila ng limit. That's number 1. Number 2 principle, you can never give what you do not have. Kung wala ka mismo, anong ibibigay mo? And then number 3, ito lang po, para sa mga kabayan at mag-anak natin na nagbibigay, napapagod na kayo, naiinis na kayo, huwag po natin sisihin yung mga humihingi at pinagbibigyan nyo. Ang sisihin natin kung sino nagbibigay. Oh, talaga? Hindi ba kasi diba yung iba po pag di ka nagbigay, wala kang utang na loob, ganyan. Yun ang sinasabi ng mga anak. Ito lang masagot ko. Sa 10 beses humingi yan sa'yo at humingi ng tulong, 9 beses mo pinagbigyan. 1 beses mo lang hindi pagbigyan. O ano sabihin sa'yo? Sasama yung loob. Sasama na agad loob. Nakalimutan na yung 9 times na nag-contribute ka rin naman sa kanila. Okay naman na tumulong, hindi naman nagdadamot eh. Pero kailangan alamin mo lang yung kakayanan mo at hangganan. Tama. Okay po. Sir Chinky, panghuli na lang po siguro, general advice na lamang po sa ating publiko, sa ating mga taga-subaybay, kung paano nila mas maayos na mamamanage ang kanilang pera, paano makakaligtas mula sa mga loan scams ngayong 2025. Una, kailangan po ay gamitin natin ang bawas dagdag method. Okay? Ang ibig sabihin ng bawas dagdag method, bawasan natin ang mga unnecessary gastos, bawasan natin yung pag-add to cart, wala ka naman pan-check out, di ba? At pangalawa, dagdagan po natin ang ating income. Di ba? That's number 1. At number 2, maghanda tayo ng emergency fund, nang mag-umpisa tayo ng 1 buwan, 3 buwan, 6 na buwan, kung kakayanin. Alam ko medyo mahirap yan, pero kailangan gawin para pagdating po ng emergency, may dudukutin. At pangatlo po, yun nga, kung talagang kailangan mangutang, huwag na kayo mangutang sa loan app. Mangutang na lang kayo sa mga institusyon talaga. Katulad ng mga Pag-ibig, kung may loan kayo sa SSS, yung mga financial institution na alam mo talagang lihitimo. Kasi maganda lang tignan at napakadali na mangutang sa mga loan app. Pero in reality, magsisisi kayo. Na tama po na sinabi nga ni Yusek Gilbert ng PAOK na talagang lahat ng mga pogo, karamihan ng mga pogo since nawalan na po sila, naghanap na po ng bagong pagkakakitaan at ito na po yung bago nilang modus. Okay po. Maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Chinky Tan. Sana ma-invite namin kayo ulit next time dahil madami kami natututunan pag andito po kayo.